Okay mga kababayan, Chris Ulo po at welcome back po ulit dito sa ating YouTube channel. Okay ito mga kababayan, pag-usapan ho natin itong si Insertion Boy. Ito hong si SP Senador Chis Escudero na asawa ni Hart at ex naman ni Jericho Rosales. At ito ho siyempre ating Pangulong Bongbong Marcos mga kababayan, palakpakan natin. Alam niyo mga kababayan, nung kamakailan may balita report ho itong Bilyonaryo News Channel na kung saan etong si Senador Chis Escudero gumawa ho ng press conference isang araw matapos ho ang ginawang press con din ni Pangulong Bongbong at ipakita ho sa chart yung mga 15 contractors na kung saan ay nakadali ng bilyon-bilyong budget ho sa flood control budget. After ho noon, gumawa rin si Chis Escudero ho ng kinabukasan, gumawa rin ho si Senador Chis Escudero ng press conference at sinabi, yung ginawa raw press con ni Pangulong Bongbong, ayon sa kanya, ay malisyoso daw. Aba, naloko na. Kaya siguro may kumakalat ho na video na kung saan may isang event nung kamakailang araw na siguro ang SOP dyan, ang rules dyan, nandiyan dyan ng Speaker ng House, Senate President ng Senate, no? Ganyan yung mga rules no? Siyempre, set aside muna dyan yung mga issue ng flood control. Kumbaga, medyo plastikan muna ng konti. May kumakalat akong picture na ganito na nakakatawa ho tignan. Ayan ho. Na itong si Speaker Martin Romualdez at itong si Senador Gatchalian ay parang nag-uunahan at tuwang-tuwang makakamayan si Pangulong Bongbong Marcos. Pero kung titignan nyo ho yung mukha, aura, figura ho ni Chis Escudero dyan ay parang lungkot na lungkot at parang hindi natutuwa at parang hindi mapakali or hindi siya palaging na makita si PBBM dahil siguro ay meron siyang bahid na at parang inisnab naman din siya ni Pangulong Bongbong Marcos dito. Tingnan niyo mukha ni Chis, mukhang tanga lang according sa Billionaire News Channel, okay, sabi daw si Chis Escudero, malisyoso raw itong ginawang press ko ni PBBM. Meron hong, basahin muna natin ito. Kasi may lumalabas, may kumakalat hong video na kung saan mga kababayan, nung kamakailan may event na nga niya sa Malacanang na sigurado ang SOP kinakailangan niya, yan ng Speaker ng House, Senate President ng Senado, ay lumalabas, ginisa, pinahiya, binanatan, medyo pinitik ni Pangulong Bongbong, etong si Senador Chis Escudero, itong si Insertion Boy. Itong video. Senate President Chis Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Chis pass his legislation? Speaker of the House, Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives, Senate. Simpleng banat, pero ano tuloy sabi? Pakinggan natin ito, basahin ho natin ito mga kababayan. Kung ano ba talaga ang ibig sabihin ni Pangulong Bongbong Marcos dito sa ginawa niyang patutsada dito kay Senate President Chis Escudero. Nasaan na ba yung rito? Of course, our basahin ho natin mga kababayan. PBBM sinunog si Chis sa Senado. Nagkaroon lang ng autonomy
Gusto nyo na mag-Supreme Court? Kasi na ba yung... Basahin nga natin itong ating itong comment section. Basahin mo natin. PBBM sinunog. Harap-harapan si Cheese. Senado bet mag-Supreme Court. Mag-Supreme Court ka na raw. Cheese Escudero. Harap-harapan bumanat si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. kay Senate President Cheese Escudero kaugnay ng umano'y kagustuhan ng Senado na maging bahagi ng Supreme Court. Sa kanyang talumpati na seremonyal, signing ng Judiciary Fiscal Autonomy Act noong Huwebes, sinundan ni Marcos ng biro ang pagbati niya kay Escudero at sa Senado. Senate President Cheese Escudero and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Anong Pangulo dahilan para matawa ang mga tagapakinig? Si Cheese Escudero nung nagbiro, nung nagbiro si PBB, parang sumimangot lang si Cheese, Kasunod nito ang kanyang special mention kay Escudero. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto nyo na mag-Supreme Court? Question mark. Paano naman how will Cheese pass his legislation? Hirit ni biro ni Pangulong Bongbong Marcos. Hanggang nga natin ulit ito. The former tenant of these surroundings, former President and Pampanga 2nd District Representative Gloria Macapagal Arroyo, Senate President Cheese Escudero, and the honorable members of the Senate who are apparently now applying to be included in the Supreme Court. Nagkaroon lang ng autonomy. Gusto niyo na mag-Supreme Court. Paano naman? How will Cheese pass his legislation? Speaker of the House Ferdinand Martin Romualdez, the honorable members of the House of Representatives, Chief Justice Alexander Gasmundo, and the honorable... napakamot lang ho si Senador Cheese Escudero sa biro ho ni Bisita natin ng mga Anong bisita? Napakamot lang ho si Senador Cheese Escudero sa ginawang biro ho ni Pangulong Bongbong. Siyempre, mga kababayan, matalino, siyempre, malamang ito si Cheese Escudero. Abogado ito alam niyang, siyempre, may ibig sabihin ho, yung ganung biro, joke ni Pangulong Bongbong Marcos. Alam niyo naman, mga kababayan, ito kasi si Senador Cheese Escudero, ang laking, ang laki ng naging bahagi ng kanyang desisyon na wag mo nang, wag mo nang forthwith yung impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte. Hanggang sa naabutan na ho ng desisyon ng Supreme Court na unconstitutional daw itong impeachment. According sa mga kasama niyang senador, tulad nila Senador Coco Pimentel, pwede naman masimulan na idadaan sa legal, hindi na naman illegal na pamamaraan. Ginagawan lang talaga ng paraan ni Senador Cheese Escudero. Sabi niya nga, simulan daw July 30 after ng sona ni Pangulong Bongbong Marcos ng July 28. Before naman mag-28, naglabas naman ang desisyon ng Supreme Court, unconstitutional. So, parang hindi planado ba yan? Tapos according pa, sa lumalabas sa mainstream media, social media, itong mga nagdesisyon ho at pumanig na unconstitutional itong impeachment trial ni BP Inday Sara Duterte, itong impeachment. Itong mga judges daw ho na ito, puro appointee ho ni Digong sa kanyang demonyo tuloy, sa kanyang nakaraang administrasyon. So, pasok na pasok sa banga. Isipin mo, mga kababayan, gusto pa nila si Digong iuwi rito. Dito raw litigation dahil meron doon tayong Korte Suprema. Dito pa lang, napabura na agad si BP Sara ng Supreme Court. Paano pa doon siya kung dito ililitis yan si Digong?
sa Pilipinas. Tapos sino maglilitis sa kanya? Mga in-appoint niya. Okay mga kababayan, kita-kita ulit tayo sa panibagong vlog live. Bye-bye po.